kanyang kapitbahay na si Annabel, ang sinisisi ay si Joy kung bakit nagkakaganon si Mark. Annabel, ano bang pagkakakilala mo kay Mark? Sige nga, isa-isahin natin. Napakasipag po talaga ng bata na yan. Tuwing umuwi ho siya sa bahay nila, lasing ho yan. Okay, bago doon, Tapos, nagbubunga nga po bago siya. doon, ano yung naririnig mong away nila ni Aling Minumura Jocelyn? niya yung mama niya, Oo. pagdating niya. Siyempre, kami naman, ako naman, kasi magkadikit lang yung bahay namin, gabi-gabi, namumulahong nga naman kami sa ingay nilang mag-ina. Oh. Sinong unang nakikipag-away? Yung anak nito, si Oo. Mark. Ang mauna. Eh, siya na nga nagsabi. Sinusundo niya anak niya, lumalaban, di ba? Tuwing dating nga sa bahay. Siya ang sumusundo. Kasi Diba? alam mo ba, nasususulan mo. Mabait ang anak ko, nasususulan mo. Labas pa. Okay, sandali lang. Kanina ko pa ho naririnig yung salitang nasusulsulan. Ano ba ang sinusulsul ni Ate Joy kay Mark? Sige nga po, ano po? Bakit lumalaban sa akin anak ko? Hindi naman dati ganon. Kung hindi dahil sa kanya, Ah, na nasususulan niya. Dahil siya ang ang mga barkada nagsabi. nun, dinadala sa kanila. Kasi tinatanggap niya yung mga barkada. Hindi po ba ninyo naisip din, Aling Jocelyn, na ang anak po ninyo ay nandun na sa estado na may barkada na talaga? Bakit hindi po ninyo tanggapin yung barkada niya sa bahay niyo para hindi na lumayo at pumunta sa iba? Hindi ma'am, kasi pagka pupunta sa bahay ma'am, iinom. So doon lang talaga, yun Estudyante talaga sila, ang ma'am, kinagagalit Ma'am, nyo. estudyante yun eh. Naka-uniform pa sila. Oo. Eh, anong natural ka, ikaw magulang? Okay. Sayang naman yung binibigay So mo. ang tanong ko, Ate Jocelyn, bakit kailangan, ay Ate Joy, bakit pa kailangan mong sang-ayunan yung pag-inom ni Mark? Hindi po. Naka-uniform pa. Hindi pa po niya ginagawa sa akin yun. Nung magkasama po sila ginagawa yun. Nung lumayas po yung bata, pumunta sa akin, kinupkup ko, tinanggap po yung bata ng buong buo. Yun po, simula nung nagiinom siya gabi-gabi, tinanggap ko dahil masama ang loob niya sa nanay niya. Kaya pag sinusundo ko po yung bata sa tamang oras, sumusunod naman yung bata sa akin. Paano mo Hindi kinakausap si Mark? Sige, tignan natin kung paano yung approach mo sa kanya. Paano mo pag sinusundo si Mark? Pupunta pa ako sa inuman nila. Sasabihin ko po, Mark, tama na yan, uwi na tayo. Susunod po yung bata, tatayo yung bata. Susunod sa akin, uwi na kami. Ganun lang po. Ano Pag masabi ko sinusundo anak ko? niya, paano niya sinusundo? Minumura niya, sabi nung bata, minumura pa niya, pinapahiya niya. Ay, naano yung bata sa'yo? Dahil Bakit? pala hindi nagmumura to sa anak niya pag sinusundo niya. 18 anos na yan, alam niya na yung ano niya, yung utak niya. Ano ka ba naman? Eh, kasi kinukusinti mo. Ano kinukusinti mo? Ang dami ng anak mo. Naka-uniform mo, estudyante, papayag ka makikipag-inuman sa inyo? Sa'yo Hindi nga ginagawa naman ninyo eh. katanggap-tanggap yun, na naka-uniforme, umiinom. Ay, kasi sigarilyo, hindi pwede. Sa inyo, Oh, yun nga eh. Masabi mo lang iniisip ang anak mo. Dapat inuuna. Hindi niya ginawa sa akin yan. Dahil lumayas siya, pumunta sa akin. Hindi na siya nag-aaral dahil pinagtuna. Hindi. Dahil gusto mo, pagtrabaho niya sa kagad. Diba? Alam mo? Alam mo? Bahala ka lang. Wala ka. Sino ang nagsabi na papagtrabahuhin kagad? Sino nagsabi na gustong pagtrabahuhin kagad si Mark? Ako, gusto sa akin yung anak niya. Sabi niya, Lola, gusto na ako patrabuhin ng mama ko. Gusto na uminto na ako dahil lagi niya akong baksak. Gusto na matrabaho na lang ako. Sabi niya, sumama na lang daw ako kay Tito. Sabi niya ganyan. Sinungaling siya. Alam mo kung bakit? Sinungaling sa dalawa, di ba? Gusto ko magkarwas yan, ha? Dahil uminto. Ang sabi namin, minor de edad ka anak. Hayaan mo muna, mag-aral ka muna. Anak mo, ang bisyo mo. Dahil lang mga bisyo mo. Kasi sinusulsulan mo. Sandali lang. Naku, Annabel, huwag kang makisali! Ang gusto ang anak ko pasama. Tanda mo yan. Lahat na masasamang ugali. Mga kapatid, siya raw po ang magpapatunay na si Mark John ay isang suwail na anak at bad influence. Si Tita Joy sa pamangkin. Bakit mo naman nasabi yan? Narito, si Rowena de los Santos. Pasok! Rowena! Rowena, kapitbahay ka rin. Anong alam mo sa awayan na ito ng mag-inang si Mark at si Aling Joy? Hindi po kasi yung Mark po talaga na yan, talaga pong pasaway po tsaka bastos. Oh. Eh kaso lang po, ang ano po, bakit po sinasabihan niya kaming chismosa, nakikiano daw po kami. Oh. Eh hindi naman po eh. Ang tanong ko, Rowena, ano bang naririnig mong pinag-aawayan madalas ni Aling Jocelyn
at ni Mark? Yung pagiging lasinggero po ni Mark. So may problema talaga sa pag-inom ang bata? Oh, napakabata pa nga. Araw-araw na kung uminom. Kung ako rin naman nga si Aling Jocelyn, magagalit din naman talaga din ako. At kung gano'n ang ginagawa ng anak ko na umiinom. Pupunta yun dyan kasi sila mamang kainuman. Ako pupunta sa kanila. Okay, sige, sandali. Sandali lang. Annabel, paano mo nasabi na bastos at pasaway itong si Mark? Hindi kasi po naranasan ko na po yung sa iskita po namin, doon po siya tumatambay gabi-gabi. Oo. Ngayon po, napagsabihan ko lang po siya na, bakit gabi-gabi nandito kayo? Sinagot niya po ako, wala kang pakialam. Siya po ang anak na di umano'y nagbigay ng maraming sakit ng ulo sa kanyang inang si Aling Jocelyn. Kinukonsinti rin kaya siya ng kanyang tita Joy. Siguro, oras na para marinig namin mismo sa'yo kung ano ang iyong nararamdaman at kung may mga sama ng loob ka. Narito po si Mark John Borja. Pasok! Mark, diretsahang tanong. Gusto ka naming tulungan, gusto namin kayong magkaayos ng iyong ina. May sama ng loob ka ba sa kanya? Opo, meron po. Ano yun? Yung ano po, kasi sinasaktan niya ako. Tapos, lagi niya po ako minumura, pinapaya niya pa ako sa mga barkada ko. Diretsahang tanong, Mark. Sinabi mo ba na wala siyang kwentang ina? Opo. Na ano lang po kasi ako parang na hindi ko na po natisan yung ginagawa niya sa akin. Kaya parang napasigaw na rin po ako. Yung ba ang kadahilanan kung bakit ka umiinom gabi-gabi? Opo, ayun po. Pero alam mo na hindi ka dapat uminom at yun ay masama sa'yo. Alam ko po. Ha? Alam ko po. Sa ano? Hindi, kasi po, hindi ko talaga hindi po talaga mawala sa isip ko yung ginagawa sa akin ng mama ko eh. Lalo Parang lumalabas, lalo na malaki pagkasama ang ko pa yung mga epekto barkada ko. kay Mark ng mga salitang binibitawan ni Aling Jocelyn sa kanyang anak. At kung ano yon at kung totoo ngang may mga naging pananakit, malalaman po natin sa pagbabalik ng Face to Face. Hey, Jocelyn, naku. Nabasa ko yan sa isang libro din. Huwag na huwag niyong sasabihin ng anak niyo na ano ka, bakla? At huwag na huwag niyo rin sasabihin sa anak niyong lalaking, huwag kang umiyak. Ano ka, bakla? Hindi. Lahat ng tao pwedeng umiyak. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Plains and Prints, Just Cavelli Eyewear. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Manny M. Paikalayan, Dr. Ariel Recto Dabalus, Nail Necessity, Head, Foot, and Body Spa, Necessity for your body and soul, Fashion Exchange, fashionista ka na, negosyante ka pa. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, EC27 Guava Plus Organic Soup, effectively controls 27 skin problems. F101, wear your needs. Home Appliances by Minami, galing na quality. We always start your day with the new Lucida DS products. Ito ang tunay na masarap. Select soy sauce. Kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Sundance, your business and fashion. Your partner in style. Prime Rocks Bleach, ang bleach na di masangsang. Mabisa na, mura pa. Gawang Pinoy.